Hello mga mamshi. Nagje-general cleaning sana ako niyan kasi lang umiyak si Roshan. Kaya tinigil ko muna at siya muna ang inuna ko. Dahil tanghali na yan at inaantok na siya. Kaya nagmumuryat siya. Nililibang ko nga para tumigil ang pag-iyak. Nilaro-laro ko na nga siya. Kaso lang ayaw niya, talagang iyak talaga siya ng iyak. Mahirap talaga pag mag-isa ka lang, wala kang kahalili. Yung asawa ko pala that time nasa trabaho. Kaya kami lang dalawa. Tinanggal ko na nga ang mga kalat niyan sa lamesa namin. Pagkatapos niyan, tumigil na siya. Inaantok na nga siya. Naisipan ko nga tuklupin ang mga damit dito sa gilid. Kaso lang, hindi ko siya mahawakan ng maayos. Hindi pa kasi siya nakakaupo talaga. Nakatulog na nga siya dyan pero hinili ko pa siya. Para kapag binaba ko, matutulog talaga siya. Ayun na nga, pumunta na muna ako sa kusina. Isipan ko munang ibabad tong Egyptian rice. Dahil may ulam naman, hapon na natira. At yun na nga, pinagpatuloy ko na yung aking ginagawa. Nalabhan ko na yan. Sinugasan ko na rin yung hallway namin. Kaso lang, nagising na agad siya. Pa nga ako tapos. Kaya yan, nilagay ko siya sa stroller para hindi umiyak. At sinambay ko na nga tong isang sadyada. At yung isa pagdating na lang ni Habi, mabigat kasi yun. Hindi ko kaya at hindi na ako pwedeng magbuhat ng mabibigat. Pagkatapos niyan, ito yan, sinaid ko na yan tubig para matuyo yung sahig. Kasi ayoko talaga ng madumi. Talagang tinanggal ko talaga siya. Maalikabok kasi dito. At naaalibadbaran ako kapag madumi ang bahay. Yan pala banda sa kwarto namin. Basang-basa na nga pala ako niyan. After niya, naisipan ko na paliguan si Roshan. Kasi baka mamaya umiyak siya. Pag inabot talaga ng antok na naman yan. Grabe pa naman yan kung umiyak. Diyos ko. Halos rinig hanggang labasan. Pero naisipan ko na maya-maya muna at lulutuin ko muna yung kanin. Kasi tanghali na hindi pa ako nakakaluto. Bumalik na nga yan kami sa kusina at sinama ko siya. Sharia with rice lang naman pala ang lulutuin ko kasi may ulam na yung natira namin kahapon. Hindi naman nga kami malakas kumain ng asawa ko kasi yung asawa ko. At ito nga pala yung Egyptian rice na binabad natin. After nyan, ito nga pala na gagawin natin mamaya. At yung syrup na gagamitin natin for kunapa. Ayan na nga, sinalang ko na yung sinaing. Pagkatapos nyan, hinalo-halo ko lang yung syrup. Pagkatapos nun, bumalik na kami dito sa kwarto para paliguan ko siya. After nun, nakatulog kami. Past 6 na pala ako nagising yan. Kaya yan, nakagawa na ako ng kunapa. Habang hawak-hawak ng asawa ko si Roshan. Kasi may darating siyang bisita. At ayan na nga, nagpahinga muna ako dito. Dahil nakatulog na si Roshan. Yun lang, salamat.